Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang finale ng second step arc, kung saan nalaman na ni Ippo ang pagkukulang niya noong professional boxer pa siya, pati na rin ang laban ng malapit na idol nating si Takamura. Ngayon naman, bagong arc na ang pagkikwentuhan natin, ang Sendo in Mexico arc, kung saan hahanapin ng Naniwa Tiger si Alfredo para hamunin ito. Nagpatuloy ang pagtitraining ni Ippo kila Taihei at Kintaro at pinapag 800 meter dash ito ng ating bida na para bang 6-rounder na boxer na ang mga to. Kahit pa magde-debut lang sila bilang 4-rounder na boxer, nagpatuloy ang mga to hanggang sa mapagod sila at habang pinapanood nila Aoki, Kimura at Itagaki ang kanilang pagtitraining, nabilib nga sila Kimura dahil ang nakatiis lang sa training regimen ni Ippo ay si Itagaki, Yamada at ang dalawang ito. Sabi naman ni Itagaki, naging madali lang sa kanyang training since may background na siya sa amateur boxing. Pero katulad nga ni Yamada, sila Kintaro at Taihei ay walang experience sa boxing, kaya nakakabilib ang mga to. Nabanggit nga nila na dahil nga si Ippo ay complete novice nung nagsimula ito sa pagbaboxing, iniisip nito ni Ippo na kung kaya niya, siguradong kaya din gawin ng lahat. Pero doon nga daw nagkakamali ang ating bida dahil halimaw itong si Ippo. Tinanong ni Kimura kung anong nararamdaman ni Aoki habang pinapanood ang kanyang kapatid. Sabi ni Aoki na nag-improve at humaba na ang stamina ni Taihei kagaya ng buhok nito. Dahil doon, napatanong si Itagaki kung bakit hindi na lang niya i-cheer ng normal ang kapatid niya. Nabanggit naman ni Kimura na dahil ngayon sa pag-aalala ni Aoki kay Taihei since masyadong competitive ang boxing at baka ma-injured ito. Dagdag pa niya na wala kang exception, siguradong masasaktan ka, mapakamao, siko, leeg, tuhod at bewang mo ay mapupuruan sa boxing. Nang mapaisip si Itagaki, bigla din sumingit ulit si Kimura na kung sakaling magkaka-exception nga, siguradong si Takamura lang ang pwede doon since halimaw ang kanilang fearless leader. Sabi naman ni Aoki na pagdating sa damage at injuries, siguradong masalam ito ni Ippo. Kaya naman confident ito na iwanan sa ating bida ang kanyang kapatid. Biglang narinig ng mga to na sumisigaw ng one si Ippo sa kanyang mga students. At pagbalik sa gym, tinanong nga nila si Ippo kung ano ang number o code na yun. Sunod na pinakita ni Ippo sa mga to ang notepad at naka-assign ang mga basic punches sa bawat number. Nang makita ito ni Shinoda, dito nga natin nalaman na number system pala ang tawag dito. Nalaman natin kay Ippo na nakuha niya pala ang technique na to kay Kaz D'Amato, ang coach ng dating heavyweight champion na si Mike Tyson. Sabi ni Shinoda na bago magamit ng tama ang numbering system, kailangan magkasundo talaga ang coach at ang boxer para mabilis ang reaction time at ang mga combination ng suntok. Sinubukan nga nila Aoki at Kimura ang technique na ito at napansin nila na mas mabilis nga itong gawin kaysa sabihin pa nila ang buong pangalan ng mga suntok. Matapos yun, pumasok ang lahat ng mga to sa ring ng sabay-sabay para i-test nila kung makakasabay ba sila sa mga i-call out na combination ni Ippo. Pero paulit-ulit na one o left punch lang ang kinall out nito. Kaya naman nagalit sila Kimura at sinabing mag-command naman ito ng mga ibang combination. Dahil doon, inimagine ni Ippo na kalaban niya si Sendo. Nag-call out si Ippo ng 1, pero dahil nga nailagan nito ni Sendo, naging open ang body nito. Sasabihin na nito ang 4. Kaya naman na-excite na sila Aoki dahil padating na ang left body blow. Ngunit since ayaw nga maging careless ni Ippo at mauri siya ng smash ni Sendo, kinancel nito ang 4 at muling bumalik sa 1. Kalmado nga lang si Ippo at kabuntikan na nga daw siyang ma-counter ni Sendo. Pero dahil doon, umayaw na ang lahat dahil puro left jab lang ang kino-call out nitong si Ippo. Matapos yun, biglang naalala nila Taihei at Kintaro ang celebration party ni Takamura laban kay Goat at napatanong ito kung kailan niyon gaganapin. Pero sabi nga ni Shinoda na hindi na yun matutuloy since umalis na si Takamura. Naniniwala naman si Kimura na since nalibot na nga ng champion ng buong Japan, may chance na pumunta itong ibang bansa. Nang marinig ni Ippo ang usapan na yun, naalala nito ang sinabi ni Sendo na pupunta siyang Mexico. Sa Sendo shop sa Osaka, binisita ng teacher ni Sendo ang lola nito. Na-misinterpret nga ng lola na kaya pumunta itong teacher ay dahil handa na siyang maging asawa ni Sendo. Pero sabi ng teacher na napadaan nga lang siya since lumipat siya ng trabaho na malapit kila Sendo. Subalit parang hindi ito pinakinggan ni lola at sinabi nito na perfect since pwede na siyang mamatay nang hindi nagwa-worry. Reply ng teacher na lagi nga daw niyang naiisip kung ano na ang ginagawa ng loko-lokong si Sendo. Pero patuloy pa rin ang sinasabi ni lola na pwede na siyang mamahinga ng mahimbing. Kaya naman biglang dumating si Sendo at biglang talsik si lola abang sinasabi na,
Makinig ka sa sinasabi niya. Langiya, loko-loko talaga tong si Sendo eh. Hayop. Sabi nga ni Sendo na pumunta ang kanyang dating teacher para bantayan siya. Pero reply naman ni Lola na malakas pa siya at hindi na kailangan. Kaya naman in-explain ng Naniwa Tiger na sinsalam nga niya na gusto ni Lola na mapangasawa ni Sendo ang teacher, nagpasimple si Sendo at nakiusap na bantayan ang Lola niya para pumunta lagi doon. Nang sabihin nga nito na plano niyang pumunta ng Mexico, dumating na si Hoshi at ang buong bataan ni Sendo para maging bodyguard ng Lola at teacher niya. Dahil doon, napil nga ng teacher na hindi naman siya kailangan doon since madami namang bodyguard. Kaya naman mabilis na pinauwi ni Sendo ang mga bataan nito. Nagready na ang Naniwa Tiger para umalis papuntang Mexico. Habang nag-aalala naman ang teacher niya since hindi nga nag-prepare si Sendo. Sabi naman ni Hoshi na kasama naman siya kaya no worries. At nang balak ni Sendo na hindi pasama nitong si Hoshi, biglang nagsalita ito ng mga basic English words. Kaya naman sinama na ito ni Sendo at umalis na sila papuntang Mexico. Sa Kamogawa Gym, nalaman ni Ippo kay Mari na umalis si Sendo papuntang Mexico nang hindi alam ng Naniwa Boxing Club. Kaya naman sa tingin ni Ippo na kaya pupunta si Sendo sa Mexico ay para huntingin si Alfredo Gonzalez. At sunod natin nalaman kay Mari na matapos patalo ni Ippo kay Alfredo, nagpatalagad ng hamon ng Naniwa Boxing Club sa kampo ni Gonzalez. Pero hindi sila nito pinansin at iyon nga daw ang dahilan kaya pumunta si Sendo ng Mexico. Dagdag pa nito na ang laban pala ng ating bida at ni Alfredo ay may right to challenge the world champion. Kaya naman trinit ito ni Alfredo na kapag natalo niya si Ippo, may chance siyang makalaban si Ricardo. Pero tinanggihan nito ni Ricardo at sinabi nilang walang kwenta ang laban na yon since 2 beses niya nang tinalo si Alfredo. Since feeling nga ni Gonzalez na nadaya siya, nagalit ito at ayaw na nitong kumalaban ng mga Japanese boxer. At dahil nga doon, sumuko na si Coach Naniwa sa kanyang proposal na Sendo vs Gonzalez. Pero ayaw pa din subuko ni Sendo, kaya pumunta ito ng Mexico. At ganoon na nga lang daw kagigilang Naniwa Tiger na makalaban ng tumalo sa ating bida. Nang dumating na sila Sendo sa Mexico, dahil nga hindi sila marunong mag-Spanish, naligaw sila. Hanggang sa mapunta sila sa Lucha Lucha Gym, kung saan nila na-meet si Miles Camaras at Marascas. At sunod nating nalaman kay Hoshi na sila pala ang reigning junior heavyweight champion na si Camaras Brothers. Matapos yon, hinatid ni Miles si Sendo at Hoshi sa JC Gym dahil piling nito na dito makikita ni Sendo ang boksingерong hinahanap niya. Sa Kamogawa Gym, napansin ni Aoki sa dyaryo ni Sendo kasama nito ang 2 pro wrestlers at napaisip ang ating bida kung ano ang gagawin ni Sendo pag damit niya na si Alfredo. Dito na nga natin nakita ang Naniwa Tiger at sinabi nitong, "Sa wakas, nandito na din ako. Swerte, matagal na kitang gustong mamit." At sunod nating nakita si Ricardo Martinez. Napansin ni Sendo ang 3 nabugbog na sparring partner ng super champion na si Martinez. Kaya naman sabi nito na kung yun na ba ang daily sparring ng champion. Nang tanungin nga ni Ricardo si Bill kung sino si Sendo, sabi ni Bill na si Sendo ang last saber-tooth tiger sa buong mundo. Ni-request ni Sendo kay Milo na maging interpreter niya. Sinubukan naman na pigilan nito ni Hoshi dahil siguradong gagawa ng gulo ang Naniwa Tiger. Pero dahil nga si Ricardo ang hero ng buong Mexico at siya mismo ay fighter rin, gusto nitong makita ang magiging laban ni Sendo at ng champion. Habang palapit si Sendo sa ring, namukhaan na ito ni Ricardo na dumurog kay Narco at tinatawag na Mexican Killer. Sunod nating nalaman kay Bill na world rank number 3 na si Sendo sa featherweight division. At sabi nga ni Ricardo na qualified na to bilang maging sparring partner niya, kaya pumayag na ito. Bago magsimula ang sparring, sabi ni Ricardo kay Bill na itigil ang sparring pag nagka-trouble. Nang tanongin ni Bill kung sino ang may trouble, sabi ng champion na siya mismo ang tinutukoy niya. Sa simula, sabi nga ni Bill na imposibleng matalo si Ricardo since nasa ibang level na nga ito. Pero nang tanongin ng champion ang totoong nasa isip ni Bill, sinabi nito na mapapasubo nga siya kay Sendo. Nabanggit ni Ricardo na parang may kakaibang aura na bumabalo sa Naniwa Tiger, na para bang feeling niya magkakaroon ng milagro na gusto niyang ma-experience kung ano ang bagay na yon. Tumunog na ang bell nang nasa gitna na ang 2 malapit na boksingero at agarang sumugod pa palapit si Sendo. Bigla nating nakita si Ippo na nagmi-meat practice kasama si Taihei kung saan nagkamali ito at nalaglag ang kanyang meat. Kulang nga ni tanda na kaya nagkamali si Ippo dahil iniisip nito si Sendo. Iniisip nga daw ni Ippo kung ano ang ginagawa ni Sendo at meron siyang nararamdamang masama. Sabi naman ni Kamogawa na siguro nagtitraining si Sendo ng mga wrestling moves.
Reply naman ni Ippo na nag-worry siya kay Sendo about sa boxing. Nabanggit ni Tanda na hindi lang kilala ang Mexico sa wrestling. Ito nga din daw ang motherland ng mga finest lower weight boxers. Kaya ito ang perfect country para mag-training ang mga wandering warrior na kagaya ni Sendo. Biglang pinakita si Alfredo na nagdadrive at nagmamadali papuntang JC Gym. At dahil nga daw ito ang first time na ginawang public ng champion ng kanyang sparring session, sinabi ni Alf kay Lisa na i-confront niya nga si Ricardo ng harap-harapan since hindi nito pinapansin ang rematch attempts niya. Dagdag pa ni Alfredo na hindi pa na-knockdown si Ricardo ni isang beses. Kaya kung ma-knockdown niya ito sa isang public sparring, mapipilitan ng champion na kalabanin siya. Biglang bumalik kila Sendo ang storya at sa third round, nakita natin ang nabugbog na Naniwa Tiger pero hindi pa rin ito sumusuko. Nabilib nga mga Meksikano kay Sendo dahil kahit walang kumukonekta sa mga suntok niya, lumalaban pa rin siya. Sabi nga ni Bill na walang mangyayaring milagro at wala ring may experience si Ricardo na something. Mabilis na sumugod si Sendo at nagpakawala ng suntok na nailagan ng champion. At sunod na kumonekta mga motionless jabs ni Ricardo dito. Dito na na-realize ni Yoshi kung gaano kalakas ang pound for pound strongest man at ang legendary champion na si Ricardo. Gusto na ang itigil ni Milo ang laban dahil sobrang one-sided nito. Nang kumonekta ang malabombang left jab ni Ricardo, dumating na si Alfredo sa gym at pagbukas nito ng pinto, nagulat ito at nawinda sa kanyang nakita na nangyari sa loob ng ring. Sunod nating nakita ang nakakabaliw na nangyari at si Ricardo ay na-knockdown for the first time. Habang ang Naniwa Tiger naman ay taas no at sabay sabi ng, "O ano ka ngayon?" Kung sakaling hindi nyo alam mga par, nung nangyari ang sparring na ito, si Ricardo ay may record na 69 wins, 0 loss. Kaya't halos pabaliw talaga ang lahat ng nanonood nang makita bubagsak itong si champion. Nagulat nga ang mga reporter at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita sa loob ng ring. Pati na rin mismo si Alfredo ay na-stun at napatanong kung ano ang nangyayari. Bigla itong nagalit at nangingi ng explanation kay Bill kung ano ang ginagawa nilang kalokohan. Sabi naman ni Ricardo na isa si Alfredo sa witness at itatak nito sa isip ang kanyang nakita na ang Naniwa Tiger na si Takeshi Sendo ang kauna-unang nakiscore ng knockdown sa kanya. Nang makita ni Sendo si Alfredo, agaran niya itong hinamon. Kalmado namang tumayo si Ricardo sa pagka-knockdown bago pa ito umabot ng 10 segundo. Madaming dahilan na sinabi si Bill, kesyo hindi nga daw talaga na-knockdown si Ricardo at natulak lang ito ni Sendo noong nagpatoy ito ng desperate punch. Pero tila walang kibo ang mga reporter. Nabanggit nga ni Ricardo na hindi na kailangan ng pictures to proof ng mga manonood since marami na silang nakitang chaos sa karir nila as a reporter ng boxing. At inabi ni Ricardo na bumangon sa kanya mga pangil ng Naniwa Tiger. Patuloy pa rin na inaasar at pinoprovoke ni Sendo si Alfredo sa isang match. Nang mapikon si Alfredo at tuluyan ng aakyat papasok ng ring, sinuggest ni Ricardo na lumaban na lang ang dalawang ito sa bigger stage na gaganapin makalipas ang 3 buwan at sila magiging undercard sa paparating na title match niya. Pinamis rin ito na kung sino ang manalo sa laban na yun ay magkakaroon ng chance na makalaban siya sa next title defense niya. Kaya naman pumayag agad si Alfredo. Nang tanongin ni Ricardo si Sendo, hindi nga daw interesado ang Naniwa Tiger at sinabi nitong, "Paano kung matalo ka? Ano akala mo, Diyos ka? Huwag ka nga magpiling, sabihin nating undefeated ka. Pero linawin ko lang, ang reason kung bakit hindi ka pa natatalo ay dahil hindi mo pa ako nakakalaban." At sinabi nito na plano niya naman talaga magkaroon ng match laban kay Gonzales. Kaya goods na siya agad kahit wala ang proposal na binanggit ni Ricardo. Nang paalis na sila Sendo, tila natuwa ang champion. Siguro dahil first time lang may gumanon sa kanya. At habang nasa kotse, natuwa nga ito sa kanyang bagong natutunan na hindi porket undefeated ka, invisible ka na. Natuwa nga din daw siya dahil first time niya may isang tabi dahil usually, pangarap siya ng mga boksingero na makalaban. Tinanong nga ni Bill kung talaga bang tinamaan siya ng suntok pero hindi na ito sinagot ni Ricardo at sinabi nitong wala na siyang paki doon. Since ngayon na nga lang daw siya nag-enjoy matapos ang mahabang panahon. Nang banggitin ni Bill ang tungkol sa good information na nalaman niya sa reporter, pinakita bigla sila Alfredo at in-inform nito si Lisa na nakakasana ang kanyang laban kay Sendo at lalabanan niya nga daw ang Naniwa Tiger na handang pumatay. Sinabi na nga ni Bill ang kumunting nila Alfredo at Sendo at ito nga ang tungkol sa boksingerong parehas nilang nakalaban sa madugong bakbakan.
Sunod nating nalaman na ang boksingerong iyon ay si Ippo Makunochi at pati na rin si Eiji dati ay nahirapan nung makalaban niya ang boksingerong ito. Sabi nga ni Ricardo na kahit wala na nga itong si Ippo sa world ranking, lagi niya pa rin naririnig ang pangalan nito na para bang umikot sa kanya ang buong mundo.